Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus kung paanong buong puso at diwang sumalig sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ipinagdiriwang natin ang ikalawang pandaigdig na araw para sa mga lolo't lola at mga nakatatanda na may temang "They shall bear fruit even in old age." Pagdasal po natin sila sa misang ito, lalong-lalo na yung mga yumaong mahamahal natin sa buhay, mga may sakit, upang madama nilang ganap ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya at mga taong handang kumalinga sa kanila. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ang Panginoon, "Hindi ko ipapahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyong aking kapangasan," wika ni Abraham. "Wala po akong karapatan magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon," tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon," tugon sa kanya. "Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin niyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Kumublimay kita niya, yaong hambog at pasikat, kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nakahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo, ay handa mong tubing lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, nung kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan, ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Espiritu ng Diyos Anak, ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin
katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sasabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko po na pagod po kayo sa pagtayo at pakikinig ng mahaba nating ebanghelyo sa araw na ito. Kaya hahabaan kong homily para makapahinga kayo. Okay po ba yon? Parang ayaw sumagot nung isa eh. No? Mabilis lang po ito. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At minsan, isang araw, may isang anak na deboto ng Nazareno ang umuwi sa kanilang bahay ng malungkot. Napansin ng kanyang matandang ama na hindi masaya ang kanyang debotong anak. Akala ng ama, napagod lang sa biyahe kasi malayo ang Quiapo sa kanilang bahay. Kaya baka pagod lang ito. Ngunit nang isara ng kanyang anak ang pinto ng kanyang kwarto, halos masira ito sa lakas ng pagkakasara. Dahil dito, pinuntahan ng matandang ama ang kanyang anak na deboto. Tinanong niya ito kung anong problema. Sumagot ang debotong anak, Tay, hindi ko na nakikita ang kabuluhan
ng aking pagdedebosyon at pagdarasal. 10 taon na akong deboto at laging nagsisimba. 10 taon na akong balik ng balik sa Quiapo. Marami na akong pamasaheng nagastos. Marami na akong humilyang napakinggan. Siguro, 10,000 lahat. Pero sa lahat ng yon, wala akong matandaan. Parang wala akong nakuha sa aking pagdedebosyon. Wala namang nangyayari sa lahat ng aking pagdarasal at pagdedebosyon. Sayang lang ang lahat, kaya ayoko na. Ganyan din po bang nararamdaman nyo? Sayang, malungkot kapag galing sa Quiapo. Malungkot kapag hindi na pagbibigyan ang dasal. Nangiti yung ama at nagsimulang magkwento. Sabi niya, alam mo anak, kami ng nanay mo, 50 taon ng kasal. Magaling magluto ang iyong ina. At yun ang lagi kong binabalik-balikan. Kita mo naman, noong nagtatrabaho pa ako, kahit gabi na akong umuwi, pinipilit kong dito sa bahay kumain. Pinipilit kong tiisin ang gutom dahil gusto kong kainin yung niluluto ng nanay mo. Ngunit sa dami ng niluto ng nanay mong putahe, wala akong maalala kung kailan niya niluto ang putaheng iyon. Hindi ko nga maalala kung anong ulam natin noong isang araw. Pero isa lang ang alam ko, lahat ng pagkaing niluto ng nanay mo, pinalakas at pinanatili niya ako sa buhay. Mga kapatid, ito ang panalangin. Sabihin niyo nga po, panalangin. Ganito po ang nagagawa ng panalangin. Totoo, minsan parang walang kabuluhan ang ginagawa nating panalangin. Dahil hindi naman natutupad ang ating dinadalangin. Tila minsan, hindi pinapakinggan kasi wala namang nangyayari sa atin. Mahirap pa rin tayo. May sakit pa rin tayo. May problema pa din tayo. Hindi natatapos o nauubos ang mga pinagdadaanan. Pero ganun pa man, hindi man natin pansin ang nagagawa ng panalangin sa atin, tayo ay napapanatili. Akala mo walang nangyayari. Akala mo hindi dinidinig. Akala mo walang kwenta ang iyong ginagawang pagdarasal. Pero tignan mo, nandito ka, buhay at nananatili. Subukan mong itigil ang pananalangin bukod sa ikaw ay maliligaw, ang iyong pananampalataya sigurado manghihina at maaring mamatay. Kaya naman, tinuturuan po tayo ng ating mga pagbasa kung paano manalangin. 2 lang po ang tatandaan kung paano manalangin. Una, dapat masigasig. Sabihin nyo nga po, masigasig. Ipinakita ni Abraham sa ating unang pagbasa kung paano maging masigasig. Nagalit kasi ang Panginoon sa iskandalong ginawa ng mga taga-Sodoma at Gomora. Kaya naman, naisip ng Panginoon na lipulin at parusahan ang mga tao.
Ngunit nagdasal. Nagdasal si Abraham sa Panginoon at nakipagtawaran. Sabi niya, paano kung may 50 o kaya 45? Paano kung may 40, 30, 20 o 10 mabubuti sa lugar na iyon? Lilipulin mo pa rin ba? Parurusahan mo ba sila? Di ba minsan ganon tayo? Nakikipagtawaran tayo sa Diyos. Lord, sige na, kahit konti lang. Sige na Lord, ito lang. Promise, ito lang. Hindi ba minsan ganon? Si Abraham, paulit-ulit na dumalangin at paulit-ulit ding sumagot ang Panginoon sa kanya na hindi niya lilipulin o parurusahan ang mga tao para sa mga mabubuting natitira. Ito po ang pagiging masigasig, hindi tumitigil. Kaya may nangyayari o wala, ang pagiging masigasig ay hindi marunong magsawa, hindi sumusuko at laging naniniwala. Pangalawang dapat nating tandaan, kapag tayo'y nananalangin, dapat tayo ay mapagpakumbaba. Sabihin nyo nga po, mapagpakumbaba. Sa ating ebanghelyo, ipinakita naman sa atin ni Jesus ang kapakumbabaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng modelo ng panalangin. At ito ang Ama namin. Itong panalangin ito ay panalangin ng isang anak sa isang ama. Walang anak na hihigit kaysa ama. Kaya nga ito ay may pagsamba. Ito ay may pagsunod sa kalooban ng Ama. Sa pagdarasal ng Ama namin, tayo ay natututong humingi. Hindi lang ng isang beses, kundi ng araw-araw na kailangan. Sa panalangin ito, tayo ay humihingi ng tawad at tayo ay natututong magpatawad. Lahat ito, aspeto ng pagpapakumbaba. Kaya, sa ating pananalangin, tayo dapat ay nagpapakumbaba at hindi nagmamalaki. Tayo ay humihingi at hindi naguutos. Kaya kung ano man ang sagot ng Diyos, tanggapin natin at hindi dapat nagtatampo. Mga kapatid, dalawang bagay ang dapat nating matutunan sa pananalangin. Dapat masigasig at dapat mapagpakumbaba. Hindi tumitigil at nagsasawa. Dapat humihingi at hindi nagmamalaki. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Jesus ng buong tiwalang manalangin sa Ama. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ng buong simbahan, kaya't buong sigasig at kapakumbabaan nating sambitin. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, ituring nawa nila ang kanilang sarili bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, yakapin mo nawa silang mahigpit sa kanilang pagsapit sa iyong kaharian upang madama nilang ganap ang iyong pag-ibig at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at pagdilingkod sa isa't isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at gayoy aming ginaganap ang iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa iyo, Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob, ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming
pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong sigasig at kababaang lumapit tayo sa ating Ama at ating sambitin ang Ama namin.
Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagdiligtas. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga nakakatanda at mga lolo at lola. Yung mga lolo at lola na nagsimba sa araw na ito, magsiyuko po kayo habang kayo po ay aming pinagdarasal. Ama naming mapagmahal, bukal ka ng buhay at lahat ng biyaya, buong pagkalinga mo kaming itinataguyod sa bawat yugto ng aming buhay at binibigyan mo ito ng kaganapan kay Jesus na iyong anak na aming kapatid. Nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay at pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungan na natamo sa pagdaan ng mga taon. Pinasasalamatan ka namin sa kanilang patotoo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Basbasan mo sila ng tuwa at kapanatagan
ng kasiyahan sa mga bunga ng kanilang pagpapagal at ng tapat na pagmamahal ng kanilang pamilya. Patatagin mo sila sa pagtitiwala sa iyong mapagpagaling na awa sa harap ng mga pagkakamali at kasalanan ng panahong nagdaan. Maging maligaya nawa sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ipagadya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan na nagkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galak sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryong Paskwal ni Kristo. Ipagkaloob mo sa amin na kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na paninindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha ng iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.